Ayoko na. Hindi ko na kaya. Mga demonyo ang mga batang yan. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa bakal na gate ng mansyon. Bumukas ito ng padabog at iniluwa ang isang babaeng gulo-gulo ang buhok. Puno ng harina ang mukha at may tumutulong malagkit na asul na pintura sa kanyang uniforme. Halos madapa siya sa pagtakbo palabas, bitbit ang isang sirang maleta na para bang hinahabol siya ng mismong impyerno. Napatalon si Maria paatras at napahawak ng mahigpit sa strap ng kanyang luma at kupas na bag. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinapanood ang babaeng umiiyak habang tumatakbo palayo, ni hindi man lang lumingon pabalik sa napakalaking bahay na nasa harapan nila. Katahimikan. Napalunok si Maria. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Dumako ang tingin niya sa kanyang palad. Mahigpit niyang hawak ang huling 50 pesos na natitira sa kanyang pitaka. Ito na lang ang pera niya. Ito na lang ang pag-asa niyang makabili ng gamot para sa nanay niya at pambayad sa kuryenteng malapit ng maputol. Kahit nanginginig ang tuhod sa nasaksihan, humugot siya ng malalim na hininga. Kailangan niya ang trabahong ito. Kahit tagalinis lang ng kubeta, kahit tagahagis ng basura, gagawin niya. Wala siyang karapatang matakot ngayon. Humakbang siya palapit sa gate. "Excuse me po? Tao po?" Mahina niyang tawag, pero sapat lang para marinig ng intercom. Biglang bumukas ang maliit na pinto ng gate. Isang matandang babae ang lumabas. Nakasuot ito ng itim na uniforme ng mayordoma. Unat na unat ang pagkakaplansa at ang buhok ay nakapusod ng mahigpit na parang hihilahin ang kanyang anit pataas. Siya si Manang Remedios. Ang kanyang mga mata ay matalas, mapanuri at walang bahid ng ngiti. Tiningnan siya ni Manang Remedios mula ulo hanggang paa. Huminto ang tingin nito sa suot ni Maria. Isang simpleng t-shirt na puti at maong na pantalon na halatang luma na. "Ikaw na ba ang kapalit?" Malamig na tanong ng matanda. Opo ma'am. Ako po si Maria Santos. Nandito po ako para sa interview bilang..." "Wag mo akong imam. Manang Remedios ang itawag mo sa akin." Putol nito bago pa man matapos ni Maria ang sasabihin. "Wala na tayong oras para sa interview. Nakita mo naman siguro yung tumakbo kanina? Pangsyam na yon ngayong buwan. Kung mahina ang loob mo, umuwi ka na." Bubukas sana ang bibig ni Maria para linawin na nag-a-apply siya bilang cleaner o tagalinis, hindi bilang yaya. Pero tinalikuran na siya kaagad ni Manang Remedios at naglakad papasok sa malawak na hardin. "Sumunod ka. Bawal ang mabagal dito." Wala nang nagawa si Maria kundi sumunod. Pagpasok pa lang sa main door ng mansyon, bumungad sa kanya ang karangyaan na sa pelikula niya lang nakikita. Ang sahig ay gawa sa makintab na marmol, may malaking chandelier na kristal sa itaas, at ang mga muebles ay mukhang mas mahal pa sa buong buhay niya. Pero may mali. Sa gitna ng karangyaan may digmaan. May mga piraso ng papel na nagkalat sa sahig, may mantsa ng pintura sa mamahaling sofa, at ang katahimikan ay nakakibingi, parang katahimikan bago bumagsak ang bagyo. "Hintayin mo si Sir Benjamin dito," utos ni Manang Remedios, nang hindi man lang siya tinitingnan. "Lilinisin ko lang ang kalat ng huling tanga na nagtangkang mag-alaga sa mga bata." Iniwan si Maria sa gitna ng napakalaking sala. Hindi siya mapakali. Inikot niya ang kanyang paningin. Sayang ang ganda ng bahay kung ganito kagulo. Bilang isang taong likas na maayos, kusa niyang pinulot ang isang unan na nakataob sa sahig para ipatong ng maayos sa sofa. Krrrk! Napatigil si Maria. May narinig siyang kaluskos mula sa itaas ng grand staircase. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa railing ng hagdanan, may 5 pares ng mata na nakasilip, 5 bata. Ang pinakamatanda ay mukhang 2 anyos, isang lalaking may hawak na tirador. Ang sumunod ay 2 babaeng kambal na may hawak na mga water gun, isang batang lalaki na may hawak na balde, at ang bunso,
Isang cute na batang babae na may hawak na isang garapon ng gagamba. Bago pa makapag-react si Maria, sumigaw ang panganay. Attack! Sabay-sabay na kumilos ang 5. Isang water balloon ang lumipad papunta kay Maria. Umiwas siya ng mabilis dahil sa instinct. Splat! Tumama ito sa pader sa likod niya. Sunod naman ay ang harina mula sa balde ng isang bata. Ibubuhos sana ito mula sa itaas, pero mabilis na kumuha si Maria ng isang payong na nakasabit sa gilid ng pinto at binuksan ito. Poof! Bumagsak ang harina sa payong. Hindi sa kanya. Natigilan ang mga bata. Natahimik sila. Ito ang unang pagkakataon na may nakailag sa welcome attack nila. Dahan-dahang isinara ni Maria ang payong at ipinagpag ang harina. Tumingala siya sa mga bata, pero sa halip na magalit o sumigaw katulad ng inaasahan nila, ngumiti siya. Isang ngiting may halong pilyo. Mahina, sabi ni Maria sa boses na parang naghahamon. Masyadong mabagal ang water balloon niyo. At yung harina? Sayang. Pwede sana tayong gumawa ng pancake niyan. Napakunot ang noo ng panganay. Si Lucas. Sino ka? Ako? Itinuro ni Maria ang sarili. Ako ang reyna ng mga alikabok at nandito ako para sakupin ang kaharian niyo. Nagkatinginan ng kambal, mukhang na-curious. Reyna? Tanong ng bunso. Si Chloe. Oo, bulong ni Maria habang dahan-dahang lumalapit sa hagdan, ginagawang misteryoso ang boses. At may dala akong mahika. Kaya kong gawing malinis ang kwartong ito sa isang kumpas lang, pero kailangan ko ng mga sundalo. Kayo ba? Mga sundalo o mga kalaban? Nanganga ang mga bata. Sanay silang sigawan, paluin, o takbuhan. Hindi sila sanay na sinasakyan ang trip nila. Biglang bumukas ang malaking pinto sa gilid ng sala. Anong nangyayari dito? Isang boses na baritono, malamig, at puno ng awtoridad ang bumasag sa laro nila. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo doon si Benjamin Rosales. Matangkad, gwapo, pero ang kanyang mukha ay parang gawa sa bato. Walang emosyon. Suot niya ang isang mamahaling suit, pero halatang pagod na pagod ang kanyang mga mata. Hawak niya ang isang tablet at mukhang kakatapos lang sa isang meeting. Agad na nagsitakbuhan paakyat ang mga bata. Parang mga daga na nakakita ng pusa. Nawala sila sa paningin sa loob ng ilang segundo, iniwan si Maria na nakatayo sa gitna ng sala na may hawak na payong na puno ng harina. Naglakad si Benjamin palapit kay Maria. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay parang countdown ng orasan. Ikaw ang applicant, sabi ni Benjamin. Hindi ito tanong. Ito ay isang statement. Sir. Opo, Maria Santos po. Tungkol po sana sa posisyon na nakita ko sa CCTV. Putol ni Benjamin. Tinitigan niya si Maria sa mata. Nakaramdam si Maria ng hiya at kaba. Siguradong nakita nito ang ginawa niyang pag-arte kanina. Siguradong iisipin nitong baliw siya. Sorry po, sir. Nadala lang po ako sa... Nailagan mo ang water balloon, sabi ni Benjamin. At sa kauna-unahang pagkakataon, may bahagyang interes sa boses nito. At napahinto mo sila nang hindi sumisigaw. Napakurap si Maria. Po? Bumuntong hininga si Benjamin at tiningnan ang relos niya. Wala akong pakialam sa experience mo. Wala akong pakialam kung saan ka galing. Ang kailangan ko lang ay katahimikan at kaayusan sa bahay na ito kapag umuuwi ako galing trabaho. Kaya ko ibigay ang sweldong gusto mo. Doblehin ko pa. Kung tatagal ka ng 1 buwan. Nanlaki ang mata ni Maria. Doble? Sapat na yon para maoperahan ng nanay niya at makapagsimula sila ng maliit na negosyo. Halos mahilo siya sa narinig. Pero sir, nautal na sabi ni Maria, sinusubukan pa ring maging tapat. Ang inaplayan ko po kasi ay, magsisimula ka ngayon, muling putol ni Benjamin. Tinalikuran na siya nito at naglakad pabalik sa opisina niya.
Bago ito pumasok, huminto ito at lumingon ng bahagya. Pero hindi nakatingin kay Maria kundi sa kawalan. 1 linggo. Bibigyan kita ng 1 linggo, Maria Santos, kapag may narinig akong iyak o kapag may nasirang gamit dahil sa kapabayaan mo. You're fired! Walang bayad. Entiendes? Hindi nakasagot si Maria agad. Ang bigat ng boses nito ay parang babala na hindi pwedeng baliin. Oo po, sir. Pumasok na si Benjamin at sumara ang pinto ng tahimik. Naiwan si Maria na nakatayo doon, yakap ang sarili. Ang puso niya ay naghahalong saya dahil sa sweldo at takot sa responsibilidad. Hindi siya yaya, teacher siya. O at least, gusto niyang maging teacher. Pero paano niya aalagaan ang 5 bata na impyerno ang turing sa mga yaya? At paano niya pakikisamahan ang isang boss na parang yelo ang puso? Sa madilim na sulok ng dining area, hindi napansin ni Maria na kanina pa nakamasid si Manang Remedios. Nakatayo ang matanda sa dilim. Hawak ang isang basahan na pinipilipit niya ng mahigpit sa kanyang mga kamay. Tila baleeg iyon ng isang tao. Ang mga mata ni Manang ay nakatitig ng masama sa likod ni Maria. Tingnan natin. Bulong ng matanda sa sarili. Ang boses ay parang kaluskos ng ahas. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal sa bahay na ito, Maria. Dahil sisiguraduhin kong bago matapos ang linggong ito, ikaw mismo ang tatakbo palabas. Napakahabang araw. Sumandal si Benjamin sa kanyang leather swivel chair at hinilot ang sentido. Nasa loob siya ng boardroom, napapalibutan ng mga executive na nagtatalo tungkol sa bumabagsak na sales ng isa nilang retail branch, pero ang utak niya ay lumilipad pa uwi. 5:00 na ng hapon. Ito ang oras ng witching hour sa mansyon ng mga Rosales. Ito ang oras kung saan nagwawala ang mga bata, naghahagisan ng pagkain at nagre-resign ang mga yaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang CCTV app na konektado sa bahay. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili sa makikitang kaguluhan. Inaasahan na niya ang mga batang nagtatakbuhan, mga basag na vase, o kaya naman ay ang bagong yaya na si Maria na umiiyak sa isang sulok. Pero napakunot ang noo niya sa nakita. Walang nagtatakbuhan, walang umiiyak. Sa screen, nakita niya ang 5 niyang anak na nakaupo ng pabilog sa sahig ng sala. Tahimik. Seryoso. Nasa gitna nila si Maria. May suot itong kapa na gawa sa kumot at may hawak na sandok. Gumagalaw ang mga kamay nito na parang nagkukwento ng masigla. Hindi marinig ni Benjamin ang audio, pero kitang-kita niya ang reaksyon ng mga bata. Si Lucas, ang panganay na laging galit sa mundo, ay nakanganga habang nakikinig. Ang kambal ay tumatawa at pumapalakpak. Si Chloe, ang bunso, ay nakasandal sa balikat ni Maria. Napabuntong hininga si Benjamin. Ano ba ang ginagawa ng babaeng yan? Sir Benjamin? Tawag ng sekretary niya. Dahilan? Para mapatingin ang lahat sa kanya. Okay lang po ba kayo? Itutuloy po ba natin ang meeting? Pinatay ni Benjamin ang screen ng cellphone at tumayo. Inayos niya ang kanyang coat. Tapusin na natin ito bukas. Uuwi na ako. Nagkatinginan ang mga empleyado niya. Himala. Si Benjamin Rosales, ang CEO na laging nag-overtime para lang umiwas umuwi sa magulo niyang bahay, ay uuwi ng maaga? Pagpasok ng sasakyan ni Benjamin sa gate ng mansyon, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan. Walang sumisigaw. Pagbukas niya ng pinto, amoy ng masarap na pagkain ang sumalubong sa kanya. Hindi ito amoy ng mamahaling steak na laging niluluto ng chef. Amoy ito ng fried chicken at sopas. Dahan-dahanan siyang naglakad papunta sa dining area. Natigilan siya sa may pintuan. Ang mahabang dining table na dati ipapaway parang battlefield tuwing hapunan ay naging maayos. May mga kandila, nagawa sa tissue roll. Tissue roll at colored paper sa gitna.
Ang mga bata ay nakaupo na sa kani-kanilang pwesto, naghihintay. At si Maria, nakatayo ito sa dulo ng mesa, nakasuot pa rin ng apron, pero nakangiti ng malapad. "Nandyan na ang hari!" sigaw ni Chloe sabay turo sa kanya. Sabay-sabay na lumingon ang mga bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi takot o inis ang nakita niya sa mga mata nila. Excitement. "Dali, Daddy! Upo na!" Yaya ng kambal. Naglakad si Benjamin palapit. Medyo nailang. "Anong meron?" "Royal feast po, mahal na hari," sagot ni Maria. Nakataas ang noo nito, pero may kislap ng saya sa mga mata. Para bang sinasakyan lang niya ang laro para sa mga bata. Bawal po ang malungkot sa hapagkainan ng kaharian. Hihilahin na sana ni Benjamin ang upuan niya nang harangin siya ni Chloe. "Hep, hep! Daddy, wait!" May kinuha si Chloe mula sa likod nito. Isang korona na gawa sa karton ng cereal box at may drawing na mga bituin gamit ang Crayola. "Kailangan mong suotin to," sabi ng bata. Iniaabot ang korona. Tiningnan ni Benjamin ang korona. Tiningnan niya ang mga empleyado sa kusina na pasimpleng nanonood. Tiningnan niya si Maria. Umiling si Benjamin. "Chloe, pagod ako. Kumain na lang "Sige na po, sir," singit ni Maria. Ang boses nito ay mahina, pero sapat para marinig niya. "Minsan lang sila ganito kasaya. Pagbigyan niyo na po." Tumingin si Benjamin sa mata ni Maria. Nakita niya ang sinseridad doon. Walang halong pang-aasar o panghuhusga. Nakita lang niya ang isang pakiusap para sa kapakanan ng mga anak niya. Bumuntong hininga si Benjamin. Kinuha niya ang karton na korona at dahan-dahang isinuot sa ulo niya. Naghiyawan ang mga bata. "Yehey!" Napangiti si Maria. Isang maliit na ngiti. Pero umabot ito sa mga mata niya. Sa sandaling iyon, parang may kung anong yelo ang nabasag sa dibdib ni Benjamin. Umupo siya. Ang hapunan ay maingay. Pero ibang klase ng ingay. Nagkukwentuhan ang mga bata tungkol sa reyna ng alikabok at sa kwento ni Maria tungkol sa dragon na takot sa sabon. Pinanood lang sila ni Benjamin habang kumakain. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero nakikinig siya. Napansin ni MC niyang ang galing kumuha ni Maria ng atensyon. Kapag nagsisimula ng maging magulo si Lucas, tatanungin lang siya ni Maria ng tungkol sa favorite niyang video game at kakalma na ang bata. Sa kalagitnaan ng tawanan, nagtama ang paningin ni na Benjamin at Maria. Si Maria ay nagpupunas ng bibig ni Chloe. Tumingala siya at nahuli niyang nakatitig si Benjamin. Tumigil ang mundo ni Benjamin ng ilang segundo. Nakita niya ang pagod sa mukha ng dalaga, ang pawis sa noo, ang ilang hibla ng buhok na tumakas sa ipit nito. Pero nakita rin niya ang init ng pag-aaruga na matagal nang nawala sa bahay na ito. Tumango si Benjamin ng bahagya. Isang tahimik na pasasalamat. Namula si Maria at mabilis na nag-iwas ng tingin, bumalik sa pag-aasikaso sa mga bata. Natapos ang gabi ng payapa, himala ng mga himala. 11:00 na ng gabi. Hindi makatulog si Benjamin. Nakasanayan na niyang uminom ng whiskey bago matulog para patahimikin ang mga alaala. Pero ngayong gabi, parang hindi niya kailangan. Ang bigat sa dibdib niya ay nabawasan kahit papaano. Lumabas siya ng kwarto para kumuha ng tubig. Madilim na ang hallway. Tahimik ang buong mansyon. Pero habang naglalakad siya palapit sa kwarto ng mga bata, may narinig siyang boses, mahina, malambing. Huminto si Benjamin. Nanigas ang buong katawan niya. Sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw. Ang kantang yon. Iyon ang kantang laging inaawit ng asawa niyang si Clarissa para patulugin ang mga bata noong nabubuhay pa ito. Dahan-dahan, parang hinihila ng magnet, lumapit si Benjamin sa pinto ng kwarto ni Chloe. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya. Sa loob, nakaupo si Maria sa gilid ng kama.
Hinahaplos nito ang buhok ni Chloe na mahimbing nang natutulog. Kumakanta si Maria ng pabulong, nakapikit, dinadama ang bawat nota ng oyayi. Ang boses ni Maria ay hindi katulad ng kay Clarissa. Mas mababa ito ng kaunti, mas husky, pero ang emosyon, ang pagmamahal, isang malakas na dagundong ng kulog ang yumanig sa buong mansyon. Napatalon si Maria mula sa kanyang pagkakaupo sa sofa. Kasunod nito ang sunod-sunod na kidlat na parang pilit na binabasag ang madilim na langit. Ang ulan ay humahampas sa malalaking bintana ng sala. Parang libu-libong maliliit na bato na nambabato sa salamin. Ang lakas, bulong ni Maria sa sarili. Kinakabahan siya. Hindi siya sanay sa ganito kalaking bahay kapag bumbagyo. Pakiramdam niya ay lalong lumalaki ang mga anino. Biglang namatay ang ilaw. Sa isang iglap, nilamon ng dilim ang karangyaan ng bahay ng mga Rosales. Wah, Mami! Ayoko na, ang dilim! Narinig ni Maria ang sabay-sabay na iyak at tili mula sa itaas. Ang mga bata. Hindi na nag-isip si Maria. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang mumurahing cellphone at tumakbo paakyat ng hagdan. Ang kaba sa dibdib niya ay napalitan ng adrenaline. Kailangan siya ng mga sundalo niya. Pagdating sa hallway, nagkagulo na. Ang kambal ay umiiyak habang yakap ang isa't isa. Si Chloe ay nakadapa sa sahig, tinatakpan ng tenga. Si Lucas naman, kahit nagpapakatapang, ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang flashlight na halos walang baterya. "Huwag kayong matakot," sigaw ni Maria, pero pinilit niyang lagyan ng saya ang boses niya. "Nandito na si Commander Maria." Napatingin ang mga bata sa kanya. Itinutok ni Maria ang flashlight sa mukha niya at gumawa ng nakakatawang itsura. "Alam niyo ba kung bakit namatay ang ilaw?" Tanong niya, habang mabilis na nilalapitan si Chloe para buhatin ito. "Kasi nagtatago ang mga ilaw. Naglalaro sila ng hide and seek kasama ang kidlat." "Talaga?" Singhot ni Chloe, yumakap ng mahigpit sa leeg ni Maria. "Oo naman," sagot ni Maria. "Kaya gagawa tayo ng fortress. Lucas, kunin mo ang mga unan sa kwarto. Kambal, kunin niyo ang mga kumot. Dito tayo magkakampo sa hallway." Dahil sa utos ni Maria, nalipat ang atensyon ng mga bata mula sa takot papunta sa misyon. Sa loob ng 5 minuto, nakagawa sila ng isang kuta na gawa sa mga patong-patong na unan at kumot. Nagsiksikan silang 5 sa loob kasama si Maria. Kumulog ulit, mas malakas ngayon, napapikit ang mga bata. Nagsimulang kumanta si Maria, hindi oyayi, kundi isang masiglang kanta na pambata. Sinabayan niya ito ng pagpalakpak. Unti-unti, sumabay ang mga bata. Ang takot ay napalitan ng tawanan. Nang kumalma na ang sitwasyon, napansin ni Maria na kulang sila. "Nasaan ang daddy niyo?" tanong niya kay Lucas. Natigilan si Lucas. Ang tapang sa mukha ng bata ay nawala at napalitan ng pag-aalala. "Nasa office," bulong ni Lucas. Takot si daddy sa bagyo. Dati, nung nawala si Mommy, bumbagyo din ng ganito. Nanikip ang dibdib ni Maria. Takot sa bagyo? Ang strikto at matapang na si Benjamin Rosales? "Dito lang kayo," mabilis na sabi ni Maria. "Bantayan niyo ang kuta. Huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi ako bumabalik." "Maliwanag, mga sundalo." "Yes, Commander," sagot ng mga bata. Tumayo si Maria at lumabas ng kuta. Ang hallway ay mahaba at madilim. Ang bawat kidlat ay nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa mga painting sa dingding. Naglakad siya papunta sa dulo ng hallway sa double doors ng opisina ni Benjamin. Kumatok siya. Walang sumagot. "Sir Benjamin?" tawag niya. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalock. Bumukas ang pinto. Ang loob ng opisina ay napakadilim. Ang tanging liwanag ay galing sa kidlat sa labas ng malaking bintana. Ang hangin at ulan ay humahampas sa salamin, parang gustong pumasok sa loob. Wala si Benjamin sa swivel chair nito. Wala rin siya sa sofa. Inilibot ni Maria ang flashlight. Doon,
Sa sulok sa pagitan ng malaking bookshelf at dingding, may nakita siyang nakaupo sa sahig. Si Benjamin. Nakatupi ang mga tuhod nito, nakasubsob ang muka sa mga braso, at mahigpit na nakatakip ang mga kamay sa tenga. Nanginginig ang balikat nito. Nawala lahat ng hiya ni Maria. Ang nakikita niya ngayon ay hindi ang kanyang amo, hindi ang bilyonaryong may-ari ng kumpanya, kundi isang taong wasak na wasak at nilalamon ng takot. Dahan-dahan siyang lumapit. "Sir?" Bulong niya. Nag-angat ng ulo si Benjamin nang matamaan ng flashlight ang mukha nito. Napasinghap si Maria. Ang mga mata ni Benjamin ay dilat na dilat pero parang walang nakikita. Puno ito ng luha at takot. Namumutla siya at pawis na pawis. "Huwag, tama na," bulong ni Benjamin. Parang hindi siya nasa kasalukuyan. Parang nasa ibang lugar siya, sa isang masamang alaala. Panic attack. Alam ni Maria ang itsura nito. Nakita na niya ito sa tatay niya noong mawalan sila ng bahay sa sunog. Lumuhod si Maria sa harap ni Benjamin. Ibinaba niya ang flashlight sa sahig para hindi ito nakakasilaw. "Sir Benjamin, ako to." "Si Maria," malumanay niyang sabi. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kwarto. Napahagulgol si Benjamin at lalong sumiksik sa sulok. "Clarissa!" "I'm sorry. I'm sorry." Hindi alam ni Maria ang gagawin. Bawal hawakan ng amo. Bawal lumagpas sa linya. Pero hindi niya kayang iwanan ito sa ganitong lagay. Dahan-dahang inabot ni Maria ang nanginginig na kamay ni Benjamin. Ang lamig. Parang yelo. Hinawakan niya ito nang mahigpit gamit ang dalawang kamay niya. Sinusubukang ipasa ang init ng katawan na niya. "Sir, nandito ka sa bahay," bulong ni Maria. Ang boses ay matatag, pero malambing. Ligtas ang mga bata. Ligtas sila, Lucas. Nasa kuta sila. Naglalaro. Ligtas ka. Tumingin si Benjamin sa kanya. Parang unti-unting bumabalik ang ulirat nito. Naramdaman ni Benjamin ang init ng kamay ni Maria. "Maria?" Garalgal ang boses niya. "Opo, sir. Nandito ako." "Huminga ka lang." Hindi binitawan ni Maria ang kamay niya. Umusog siya palapit at umupo sa tabi ni Benjamin, sumandal sa bookshelf. Hindi siya umalis. Naging pader siya sa pagitan ni Benjamin at ng bagyo. Hindi nagsalita si Benjamin. Hinayaan lang niyang hawakan ni Maria ang kamay niya. Ang tibok ng puso niya na kanina ay parang sasabog ay unti-unting kumalma sa bawat segundong dumadaan na nararamdaman niya ang presensya ng dalaga. Dahil sa pagod at sa bigat ng emosyon, hindi na malaya ni Maria na bumibigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata. Ang tunog ng ulan ay naging pampatulog imbes na panakot. Sumikat ang araw. Ang bagyo ay lumipas na. Nag-iwan ng preskong amoy ng lupa at basang damo. Ang sinag ng araw ay tumagos sa bintana ng opisina. Nagising si Benjamin dahil sa liwanag. Kumurap-kurap siya. Masakit ang ulo niya at nananakit ang likod. Dahan-dahan niyang ginalaw ang ulo niya. Natigilan siya. Hindi una ng sandalan niya. Nakahilig ang ulo niya sa balikat ng isang babae. Naamoy niya ang pamilyar na amoy. Amoy sabong panlaba at baby powder. Mabango. Nakakapanatag. Iminulat niya ng husto ang kanyang mga mata. Katabi niya si Maria. Nakaupo pa rin sa sahig, tulog na tulog. Nakasandal ang ulo sa ibabaw ng ulo niya. Ang kamay ni Maria ay nakahawak pa rin ng mahigpit sa kamay niya. Nakaramdam si Benjamin ng hiya, pero higit doon, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman pagkagising. Kapayapaan. Gusto sana niyang gumalaw, pero ayaw niyang gisingin si Maria. Gusto niyang manatili sa momentong yon kahit ilang minuto pa. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. "Sir Benjamin, ang almusal ay nakaha." Napatigil si Manang Remedios sa pintuan. Ang tray na hawak niya ay muntik nang mahulog. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa nakita. Si Benjamin at ang yaya
magkatabing natutulog sa sahig, magkahawak kamay, sa isang posisyon na sobrang intimitad. Agad na napaupo ng tuwid si Benjamin, gising na ang diwa. Nagising din si Maria at nanlaki ang mata nang makita kung sino ang nasa pinto. Ang tingin ni Manang Remedios ay lumipat mula kay Benjamin papunta kay Maria. At sa mga matang iyon, nakita ni Maria ang isang hatol, hindi lang galit, puot. Manang, simula ni Benjamin, pero tumalikod na si Manang Remedios, nanginginig sa galit at padabog na isinara ang pinto. Alam ni Maria, sa sandaling iyon, na ang bagyo sa labas ay tapos na, pero ang bagyo sa loob ng bahay ay nagsisimula pa lang. "Hello, senyora. Kailangan niyo pong pumunta dito. Agad." Nanginginig ang boses ni Manang Remedios habang kausap ang telepono sa sulok ng madilim na pantry. Sumisilip-silip siya sa labas para siguraduhing walang nakakarinig. "Hindi ko na po kaya ang nangyayari. Ang babaeng yon." Inaahas na si Sir Benjamin. Humigpit ang hawak niya sa telepono. "Nakita ko po sila kaninang umaga, magkatabi, sa opisina. Senyora, kung hindi kayo kikilos, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niyo para sa pamilyang ito. Baka bukas makalawa, siya na ang bagong senyora ng bahay." Ibinaba ni Manang ang telepono nang marinig ang mga yapak palapit sa kusina. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang apron. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiting hindi umaabot sa mata. Kung hindi kaya ni Benjamin na paalisin ang babaeng yon, siya ang gagawa ng paraan. At alam niya kung ano ang pinakakahinaan ni Benjamin, ang kaligtasan ng mga bata. Kumuha siya ng isang maliit na garapon mula sa pinakadulong bahagi ng cabinet. Peanut powder. Tamo. POV, Benjamin tanghali na. Bumaba si Benjamin mula sa kanyang opisina para mananghalian. Simula nang dumating si Maria, naging habit na niyang sumabay sa mga bata kumain. Dati, pinadadalhan lang niya ang mga ito ng pagkain sa kwarto. Pero ngayon, hinahanap-hanap na niya ang ingay at kwentuhan sa mesa. Pagpasok niya sa dining room, nakahain na ang pagkain. Kare-kare. Amoy na amoy ang sarap ng niluto. Nakaupo na ang mga bata, gutom na gutom. "Daddy, tabi tayo!" Sigaw ni Chloe ang bunso. Ngumiti si Benjamin at umupo sa tabi nito. Nakatayo si Maria sa gilid, nagsasandok ng kanin para sa kambal. Napansin ni Benjamin na iniiwasan siya nitong tingnan simula pa noong insidente kaninang umaga sa opisina. Gusto sana niyang kausapin si Maria, magpasalamat ng maayos, pero nahihiya rin siya. "Sir, ipinagluto ko po kayo ng kare-kare," sabi ni Maria nang hindi tumitingin. Inilalagay ang mangkok sa harap niya. Paborito daw po ito ng mga bata. "Salamat, Maria," sagot ni Benjamin. Nagsimula silang kumain. Masaya ang lahat. Nagkukwento si Lucas tungkol sa napanood niyang cartoon, pero biglang tumigil sa pagsubo si Chloe. Nabitiwan ng bata ang kutsara. Klang. Napatingin si Benjamin sa anak. "Chloe, ayos ka lang?" Hindi sumagot ang bata. Humawak ito sa leeg niya. Namumula ang mukha nito at nanlalaki ang mga mata. "Chloe?" Napatayo si Benjamin. Nagsimulang umubo si Chloe. Isang tuyo at hirap na ubo. "Hindi ako makahinga," garalgal na sabi ng bata. Biglang lumabas ang mga pantal sa braso at leeg nito. "Anaphylactic shock," bulong ni Benjamin. Nanlamig ang buong katawan niya. Alam niya ito. Allergy ito. "Maria, anong ipinakain mo sa kanya?" Sigaw ni Benjamin. Ang boses ay dumagundong sa buong kwarto. Nataranta si Maria. Lumapit ito agad. "Wala po, sir. Kare-kare lang po. Pero gulay lang at baka." "May mani ang kare-kare," sigaw ni Manang Remedios na biglang sumulpot mula sa kusina. "Diyos ko, ang mani. Allergenic si Chloe sa mani." "Mani?" Namutla si Maria. "Hindi.
Sinigurado kong walang mani ang niluto ko para kay Chloe. Ibang sauce ang ginamit ko. Daddy! Daddy! Iyak ng kambal, natatakot na sa nangyayari. Binuhat ni Benjamin si Chloe, nangingitim na ang labi ng bata. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon na! Utos ni Benjamin. Pero tumakbo si Manang Remedios papunta sa kwarto ni Benjamin at bumalik agad bitbit ang EpiPen. Walang pagdadalawang isip na itinarak ni Benjamin ang EpiPen sa hita ni Chloe. Napasinghap ang bata ng malalim na hininga at unti-unting kumalma ang paghinga nito. Napaupo si Benjamin sa sahig, yakap-yakap ang anak na nanginginig pa rin. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng galit. Matinding galit. Tumingala siya at tinitigan si Maria. Nakatayo si Maria sa gilid, umiiyak, nanginginig ang mga kamay. Sir, maniwala po kayo. Hindi ko po. Tumahimik ka, sigaw ni Benjamin. Tumayo siya, hinarap ang dalaga. Sabi ko sa'yo, buhay ng mga anak ko ang nakasalalay dito. Isang linggo lang ang hiningi ko. Hindi mo pa magawa ng maayos. Sir, nag-ingat po ako. Depensa ni Maria, kahit tumutulo na ang luha. Alam ko pong bawal ang manini kay Chloe. Nakasulat po sa notebook ko. Kung nag-ingat ka, bakit muntik nang mamatay ang anak ko? Lumapit si Manang Remedios. Inakbayan si Benjamin. Sir, sinabihan ko na siya. Sabi ko mag-ingat. Pero masyado siyang abala sa ibang bagay. Siguro nakalimutan niyang hugasan ang sandok o nagkamali siya ng lagay. Tumingin si Manang kay Maria nang matalim. Huwag ka nang magsinungaling, Maria. Ikaw ang nagluto. Ikaw ang naghain. Sino pa ba ang sisisihin? Napailing si Maria. Hindi po. Manang, nakita niyo po ako kanina. Hiniwalay ko ang luto ni Chloe. Wala akong nakita. Sigaw ni Manang Remedios. Ang nakita ko lang ay ang batang halos mamatay dahil sa kapabayaan mo. Dumating ang family doctor makalipas ang ilang minuto para i-check si Chloe. Sigurado na ang kalagayan ng bata, pero kailangan pa rin itong magpahinga. Nasa sala silang lahat ngayon. Ang bigat ng hangin. Lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Chloe. Doc, ano po ang nangyari? Tanong ni Benjamin. It was definitely peanuts. Sabi ng doktor habang nagsusulat sa chart. Kahit kaunting powder lang, delikado sa kanya. Mabuti at naagapan niyo ng EpiPen. Humarap si Benjamin kay Maria. Ang tingin niya ay parang yelo. Mas malamig pa kaysa noong una silang nagkita. Mag-impake ka na, mahinang sabi ni Benjamin. Sir, you're fired. Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa magdilim ang paningin ko. Lumuhod si Maria sa harap ni Benjamin. Sir, parang awa niyo na. Hindi ko po ginawa yon. Wala po akong inilagay na money. Kailangan ko po ang trabahong ito para sa nanay ko. Pero mas importante, mahal ko po ang mga batang to. Hindi ko po sila sasaktan. Umalis ka na. Tinalikuran siya ni Benjamin. Kinuha ni Maria ang kanyang bag. Wala siyang magagawa. Wala siyang laban. Kinuha niya ang kanyang notebook. Ang notebook kung saan nakasulat lahat ng schedule, allergies, at paboritong kanta ng mga bata. Iniabot niya ito kay Benjamin. Sir, kung paaalisin niyo po ako, tatanggapin ko. Pero pakiusap, basahin niyo po ito. Nandyan po lahat ng kailangan para sa susunod na yaya, para hindi na po maulit ito. Kinuha ni Benjamin ang notebook ng padabog. Tumakbo si Maria palabas ng mansyon habang umiiyak. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak, nakikisabay sa luha niya. Naiwan si Benjamin sa sala. Galit na galit. Binuksan niya ang notebook na iniabot ni Maria. Gusto sana niyang itapon ito sa basurahan, pero napansin niya ang sulat kamay. Maayos, detalyado. Sa page 12, may malaking pulang tinta. Important. Chloe. Severe peanut allergy. Bawal kahit amoy. Bawal ang peanut oil. Check labels always. Bakahan, sa ibaba nito,
May note kaninang umaga. Lunch menu, kare-kare. Para kay Chloe, gumawa ng separate sauce gamit ang toasted rice powder at atsuete. No peanuts. Note, hiniwalay ko na ang kawali at sandok para sure. Natigilan si Benjamin. Kung alam ni Maria ang detalye at kung talagang nag-effort siyang isulat ang separate process. Paano nagkaroon ng money ang pagkain ni Chloe? Napatingin siya sa kusina. Nandoon si Manang Remedios. Naghuhugas ng mga pinggan. Mabilis ang kilos ng matanda. Parang nagmamadaling itago ang mga ginamit sa pagluluto. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Benjamin. Tiningnan niya ulit ang notebook. Tiningnan niya si Manang. May hindi tama. Sa labas ng gate, basang-basa si Maria sa ulan habang naghihintay ng tricycle. Wala siyang payong. Yakap niya ang sarili sa lamig. Biglang may humintong itim na kotse sa harap niya. Bumaba ang bintana sa likod. Isang matandang babae na puno ng alahas at may matapang na mukha ang nakadungaw. Si Doña Esmeralda. "Ikaw ba si Maria?" tanong ng Doña. Tumango si Maria habang nanginginig. "Sumakay ka," utos ni Doña Esmeralda. "Kailangan nating mag-usap tungkol sa presyo mo." Ang lamig. Iyon ang unang naramdaman ni Maria pagpasok sa loob ng sasakyan. Basa ang kanyang damit dahil sa ulan at ang aircon ng mamahaling kotse ay tumatagos sa kanyang buto. Pero mas malamig ang tingin ng babaeng katabi niya. Si Doña Esmeralda Rosales, ang ina ni Benjamin. Nakaupo ito ng tuwid. Suot ang isang kumikinang na gown na para bang papunta sa isang royal ball. Ang mga daliri nito ay puno ng singsing na diamante. "Magkano?" Basag ng Donya sa katahimikan. Hindi ito nakatingin kay Maria. Nakatingin ito sa labas ng bintana. "Papo," nanginginig na tanong ni Maria. "Magkano ang kailangan mo para layuan ang anak ko at ang mga apo ko?" Humarap ang Donya. Ang mukha ay walang emosyon. "1,000,000. 2. Alam ko ang klase niyo, Maria. Pumapasok kayo bilang katulong, tapos aakitin ang amo para maging senyora. Gasgas na ang istoryang yan." Napakuyom ang kamao ni Maria sa kanyang basang pantalon. Ang sakit. Mas masakit pa ito sa sampal. "Hindi ko po pera ang habol ko, ma'am," sagot ni Maria. Pilit na pinatatatag ang boses. "Mahal ko po ang mga bata at wala po akong ginagawang masama kay Sir Benjamin." Tumawa ng mapakla si Esmeralda. "Mahal? Ang kapal ng mukha mo. Muntik mo nang mapatay ang apo ko dahil sa kapabayaan mo." "Hindi po ako ang may gawa noon." "Hindi mahalaga kung sino ang may gawa," madiing sabi ni Esmeralda. "Ang mahalaga, ikaw ang sisisihin. At ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo kung saan ka talaga nababagay." Huminto ang sasakyan. Nasa tapat na sila ulit ng mansyon, pero iba na ang itsura nito. Bukas lahat ng ilaw. May mga nakaparadang sports car sa driveway. May musika. "Bumaba ka," utos ni Esmeralda. Pagpasok nila sa main door, halos mahilo si Maria. Ang sala na kanina lang ay tahimik. Ngayon ay puno ng mga bisita. Mga nakasuit at gown. Mga taong amoy mayaman. Biglang tumahimik ang lahat nang makita si Doña Esmeralda at ang basang-basang babae sa likod niya. Nandoon si Benjamin, nakatayo sa may hagdanan, hawak ang isang baso ng alak. Nagulat ito nang makita si Maria. Aakmang lalapit sana ito, pero sininyasan siya ng ina na huminto. "Everyone, listen up!" Pumalakpak si Esmeralda, nakangiti na parang walang nangyaring tensyon. "I want you to meet the carelessness behind today's accident with my granddaughter." Itinuro niya si Maria. Nagbulungan ang mga bisita. Titingin sila kay Maria na parang isang basahan na naligaw sa palasyo. Gustong lumubog ni Maria sa kinatatayuan niya. But pagpapatuloy ni Esmeralda, "Dahil maawain tayo, binigyan ko siya ng chance na bumawi. Kulang tayo sa servers ngayong gabi." Lumingon ang Donya kay Maria at bumulong. Ang boses ay puno ng lason. "Magpalit ka ng uniforme."
Ihain mo ang wine sa mga bisita at siguraduhin mong hindi ka magkakamali, kundi ipapakulong kita sa kasong child negligence. Wala nang nagawa si Maria. Ang takot na makulong at mawala ng chance na magpaliwanag kay Benjamin ang nagtulak sa kanya para sumunod. Pagkalipas ng 10 minuto, nakasuot na si Maria ng itim na uniforme ng katulong. Hawak niya ang tray ng champagne. Nanginginig ang kamay niya habang umiikot sa mga bisita. "Champagne po, ma'am, sir?" Karamihan ay hindi siya pinapansin. Ang iba ay tumatawa kapag nakakalagpas siya. Sa gitna ng kwarto, nakita niya si Benjamin. Kausap nito ang isang napakagandang babae. Matangkad, maputi, at suot ang isang pulang dress. Nahapit sa katawan. "Benj, I heard about the nanny," sabi ng babae, humahawak sa braso ni Benjamin. "Kaya pala, you look stressed. Don't worry, my agency can send you a professional one tomorrow. Someone with class." Si Tiffany, ang anak ng business partner ng mga Rosales. Hindi sumagot si Benjamin. Nakatingin lang ito kay Maria mula sa malayo. Ang mga mata ni Benjamin ay puno ng awa? Galit? Hindi mabasa ni Maria. Napayuko si Maria. Ang sakit makita na bagay sina Benjamin at Tiffany. Langit at lupa. Siya ang lupa na tinatapakan lang. Habang naglalakad si Maria palapit sa kanila para mag-serve, sadyang iniharang ni Tiffany ang paa niya. Blag! Natapilok si Maria. Nabitiwan niya ang tray. Crash! Nabasag ang mga kristal na baso. Tumapon ang champagne sa sapatos ni Tiffany. "Oh my God!" Tili ni Tiffany. "May lubutins. Tanga ka ba?" Katahimikan. Lahat ay nakatingin sa kanila. Dali-daling lumuhod si Maria para pulutin ang mga bubog. "Sorry po, ma'am. Sorry po talaga." "Sorry?" Sigaw ni Tiffany. "Alam mo ba kung magkano to? Mas mahal pa to sa buhay mo." Lumapit si Doña Esmeralda. "Anong nangyari dito?" "Tita, look! This stupid maid ruined my shoes!" Sumbong ni Tiffany. Tumingin si Esmeralda kay Maria na nakaluhod sa sahig. Sugatan ang kamay dahil sa bubog. "Talagang wala kang silbi!" Nanggigigil na sabi ng Donya. "Lumayas ka sa harapan ko." Aakmang tatayo si Maria para tumakbo palabas, pero biglang may narinig silang kalabog mula sa taas. "Huwag mong aawayin si Mami Maria." Napatingin ang lahat sa hagdan. Nandoon ang 5 bata. Nakapajama pa sila. Si Lucas, ang kambal, ang batang lalaki, at si Chloe na medyo maputla pa. Tumakbo sila pababa, nilagpasan ang mga nagugulat na bisita, at pinalibutan si Maria na nakaluhod sa sahig. "Ayos ka lang ba, Commander?" tanong ni Lucas. Tinutulungan siyang tumayo. Yinakap ni Chloe ang binti ni Maria. "Bad kayo! Bad kayong lahat! Siya ang nag-save sa amin nung brownout." "Siya lang ang nagpatawa kay Daddy," sigaw ng kambal. Nagulat ang mga bisita. Ang mga batang demonyo na kinatatakutan ng lahat ay nagtatanggol sa isang katulong. Namula si Doña Esmeralda sa hiya at galit. Ang perpektong imahe ng pamilya na gusto niyang ipakita ay nasisira dahil sa isang babaeng dukha. "Lucas, Chloe, umakyat kayo sa kwarto," sigaw ni Esmeralda. "Huwag kayong didikit sa babaeng yan. Nilason niya ang utak niyo." "Hindi po," sagot ni Lucas. "Siya ang nagturo sa amin na maging mabait. Kayo ang laging galit. Bastos." Hindi na nakapagpigil si Esmeralda. Ang galit niya ay umapaw. Hindi niya matanggap na mas pinipili ng mga apo niya ang isang nobody kaysa sa kanya. Humakbang siya palapit kay Maria. "Ikaw," duro ni Esmeralda kay Maria. "Ikaw ang may kasalanan nito. Sinisira mo ang pamilyang ito." Itinaas ni Esmeralda ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang inihanda niya para kay Maria. Pumikit si Maria. Hinanda ang sarili sa sakit. Narinig niya ang pagsinghap ng mga bata.
Pero walang dumapo sa pisngi niya. Iminulat ni Maria ang kanyang mga mata. Sa harap niya, nakatayo si Benjamin. Mahigpit na hawak ni Benjamin ang pulso ng kanyang ina sa ere. Ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Maria. Ang mukha ni Benjamin ay madilim, nakakatakot, at puno ng babala. Benjamin, gulat na sabi ni Esmeralda, bitawan mo ako. Ipagtatanggol mo ang babaeng yan? Binitawan ni Benjamin ang kamay ng ina, pero hinarangan niya si Maria at ang mga bata gamit ang kanyang sariling katawan. Huwag na huwag mong sasaktan. Ang boses ni Benjamin ay mababa, pero dumadagundong sa tahimik na kwarto. Ang babaeng nagturo sa mga anak ko kung paano magmahal ulit. Tumingin si Benjamin sa mga bisita. Tapos na ang party, magsiuwi na kayo. Katahimikan. Iyon ang naiwan sa malawak na sala matapos umalis ang huling bisita. Wala na ang musika. Wala na ang mga matapobreng kaibigan ng ina niya. At wala na rin si Doña Esmeralda na umalis ng padabog kanina matapos isigaw na ipapahamak ni Benjamin ang pamilya. Nakatayo si Benjamin sa gitna ng kwarto, hawak ang first aid kit. Sa sofa, nakaupo si Maria. Tahimik ito habang pinapanood si Benjamin na naglalabas ng bulak at betadine. Ang mga bata ay pinatulog na niya kanina matapos niyang ipangako na hindi aalis si Commander Maria. Umupo si Benjamin sa tabi ni Maria. Kinuha niya ang kamay ng dalaga na may maliit na hiwa mula sa nabasag na baso kanina. Masakit ba? Tanong ni Benjamin. Ang boses niya ay malumanay, malayo sa boses ng CEO na sumisigaw sa boardroom. Umiling si Maria. Hindi ito makatingin sa kanya. Gasgas lang po ito, sir. Sanay na ako sa ganito. Ako na po ang gagawa. Hihilahin sana ni Maria ang kamay niya, pero hindi bumitaw si Benjamin. Hayaan mo ako, utos ni Benjamin. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo ngayong gabi. Tinatigilan si Maria. Dahan-dahan, hinayaan niyang linisin ni Benjamin ang sugat. Habang dinadampian ni Benjamin ng bulak ang palad ni Maria, napansin niya kung gaano kasper ang mga kamay nito. Kamay ng taong sanay sa hirap. Kamay na nagbabanat ng buto para mabuhay. Pero para kay Benjamin, ito ang pinakamagandang kamay na nakita niya. Ang kamay na humawak sa kanya noong gabing nilalamon siya ng takot. Bakit mo ginawa yon, sir? Basag ni Maria sa katahimikan. Ang alin? Ang pagtatanggol sa akin. Ang sabi ng mami niyo. Ang sabi nila. Mali sila. Putol ni Benjamin. Tinapos niya ang paglalagay ng band-aid at tumingin sa mga mata ni Maria. Mali ang mami ko. Mali si Tiffany. Mali ako nung una kitang paalisin. Bumuntong hininga si Benjamin. Ang bigat sa dibdib niya ay unti-unting lumalabas. Simula noong mawala si Clarissa, naging abo ang bahay na ito. Malamig, walang kulay. Akala ko ang kailangan ng mga bata ay disiplina at katahimikan. Pero mali ako. Kailangan nila ng ingay. Kailangan nila ng tawa. Kailangan nila ng ilaw. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Maria ng mahigpit. Ikaw ang ilaw na yon, Maria. Namula si Maria. Ang mga mata nito ay naging makintab dahil sa namumuong luha. Sir, Benjamin, pagtatama niya. Kapag tayong dalawa lang, Benjamin na lang. Tumayo si Benjamin at inaya si Maria sa garden. Gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin, malayo sa amoy ng alak at pabango ng party kanina. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakad sila sa tabi ng fountain. Ang simoy ng hangin ay presko. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, sabi ni Benjamin. Dahil sa'yo, naramdaman ko ulit kung paano maging tatay, kung paano maging tao. Humarap si Maria sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ng dalaga. Ginagawa itong parang isang anghel. Wala itong make-up, gulo ang buhok, at suot ang uniforme ng katulong
Pero sa paningin ni Benjamin, siya ang pinakamagandang babae sa gabing iyon. Gawin mo lang po ang tama para sa kanila. Sir Benjamin, masaya na ako doon. Nakangiting sagot ni Maria. Napatingin si Benjamin sa mga labi ni Maria. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya palapit. Ang puso niya, na akala niya'y patay na kasama ng asawa niya, ay tumitibok ng mabilis at malakas. Humakbang siya palapit. Napahawak si Maria sa gilid ng fountain. Hindi ito umalis. 1 pulgada na lang ang pagitan ng mga mukha nila. Naamoy ni Benjamin ang pamilyar na amoy ni Maria. Mabango, simple, totoo. Maria. Bulong niya. Pumikit si Maria parang hinihintay ang mangyayari. Akmang hahalikan na sana siya ni Benjamin nang biglang krrrring. Tumunog ang cellphone ni Maria. Napatalon silang dalawa palayo sa isa't isa. Sorry po. Sorry. Natatarantang sabi ni Maria habang kinakalkal ang bulsa. Yung alarm ko po para sa gamot ni Chloe. Napatawa ng mahina si Benjamin habang hinihilot ang batok dahil sa hiya. Okay lang. Importante yan. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Isang nangiti na puno ng pangako. Hindi man natuloy ang halik, alam ni Benjamin na nagsisimula pa lang sila. Matulog na tayo, sabi ni Benjamin. Maaga pa tayo bukas. Opo. Benjamin. Habang naglalakad pabalik si Maria sa servants' quarters, sinundan siya ng tingin ni Benjamin. Puno ng pag-asa ang dibdib niya. Bukas, kakausapin niya ang HR. Ipapapromote niya si Maria. Hindi na ito dapat maging katulong. Gagawin niya itong official guardian o tutor ng mga bata. Aayusin niya ang lahat. Hindi alam ni Benjamin na sa dilim ng servants' quarters, may isang pares ng mata ang kanina pa nakamasid sa kanila mula sa bintana. Si Manang Remedios. Hawak nito ang isang maliit na bagay na kumikinang sa dilim. Kinabukasan, nagising si Benjamin dahil sa isang tili. Ninakaw! Ninakaw! Napabalikwas si Benjamin. Boses yon ni Manang Remedios. Mabilis siyang nagsuot ng robe at tumakbo pababa. Sa sala, naabutan niya ang kaguluhan. Umiiyak si Manang Remedios. Nagwawala. Nasa gilid ang ibang katulong, takot na takot. Si Maria ay nakatayo sa gitna, mukhang bagong gising at gulong-gulo ang isip. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Benjamin. Lumapit si Manang Remedios kay Benjamin, nanginginig ang mga kamay. Sir, ang kwintas! Ang locket ni Ma'am Clarissa. Nawawala sa altar. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Benjamin. Ang locket. Ang gintong kwintas na may picture nilang mag-asawa. Iyon ang huling bagay na suot ni Clarissa bago ito mamatay. Iyon ang pinaka-iniingatan niyang alaala. Nakalagay iyon sa isang maliit na altar sa library at walang pwedeng humawak doon. Hinalughog ko na ang buong bahay. Sigaw ni Manang Remedios, sabay turo kay Maria nang nandidilat ang mata. Siya lang ang pumasok sa library kagabi para maglinis. Hindi totoo yan. Depensa ni Maria. Naglinis ako, oo, pero hindi ko ginagalaw ang altar. Alam kong bawal iyon. Sinungaling, sigaw ni Manang. Matagal ko nang napapansin na tinititigan mo ang mga alahas sa bahay na to. Akala mo ba hindi ko alam na kailangan mo ng pera para sa nanay mo? Tumingin si Benjamin kay Maria. Gusto niyang maniwala sa dalaga. Kagabi lang, muntik na niya itong halikan. Kagabi lang naramdaman niya ang sinseridad nito. Maria, tanong ni Benjamin, sabihin mo sa akin na hindi totoo. Hindi totoo, sir. Maniwala kayo. Umiiyak na, sabi ni Maria. Pwede niyong kapkapan ang gamit ko. Biglang may dumating na mga pulis. Sir Benjamin, bati ng isang opisyal. Tumawag po sa amin si Doña Esmeralda. May reported theft daw po. Napapikit si Benjamin. Mabilis kumilos ang nanay niya. Halugugin ang gamit niya. Utos ni Manang Remedios sa mga pulis. Doon, yung bag na yon,
Itinuro ni Manang ang lumang bag ni Maria na nakapatong sa sofa dahil paalis sana ito para mamalengke. Lumapit ang pulis at kinuha ang bag. "Sir, wait lang po." Pigil ni Maria pero huli na. Itinaob ng pulis ang bag sa center table. Nalaglag ang mga laman nito. Wallet na luma, payong, notebook, suklay, at isang bagay na kumikinang. Kling! Tumunog ang ginto pagtama sa salamin ng mesa. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin. Nanigil ang paghinga niya. Doon, sa ibabaw ng mga gamit ni Maria, nakapatong ang locket ni Clarissa. Parang huminto ang ikot ng mundo. Ang tiwala na nabuo kagabi. Ang kilig, ang pag-asa, lahat ay biglang naglaho at napalitan ng isang pamilyar na sakit. Ang sakit ng pagtataksil. Tumingin si Maria sa kwintas, tapos kay Benjamin. Ang mukha niya ay puno ng horror. Sir, hindi, hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano." Dahan-dahang lumapit si Benjamin sa mesa. Kinuha niya ang kwintas. Mahigpit ang hawak niya dito hanggang sa bumaon ang mga kuko niya sa palad. Tumingala siya kay Maria. Wala na ang Benjamin na malambing kagabi. Ang nasa harap ni Maria ngayon ay ang Ice King, pero mas malala. Dahil ito ay isang haring nasugatan. "Binigyan kita ng trabaho," bulong ni Benjamin, nanginginig sa galit. "Pinapasok kita sa buhay ng mga anak ko. Pinagkatiwalaan kita." "Sir, maniwala po kayo. Set up ito." Sigaw ni Maria. Lumapit siya para hawakan ang braso ni Benjamin. "Huwag mo akong hawakan!" Sigaw ni Benjamin. Napatalon ang lahat sa lakas ng boses niya. "Kahit ano, Maria, kahit ano sa bahay na to, pwede mong hingin. Pero huwag ang alaala ng asawa ko. Huwag ang nanay ng mga anak ko." Tumalikod si Benjamin. Ayaw niyang makita ang mukha ni Maria dahil nasasaktan siya ng sobra. Masakit dahil naniwala siya. Masakit dahil minahal na niya ito. "Dalhin niyo siya sa presinto," utos ni Benjamin sa mga pulis. Habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, "Ilalayo ko lang ang mga bata." "Sir, Benjamin, hindi ako magnanakaw." Habang hinihila ng mga pulis si Maria palabas, nagpupumiglas siya at sumisigaw. Pero hindi na lumingon si Benjamin. Sa sulok, nakangiti si Manang Remedios habang pinupunasan ang kanyang pekeng luha. "Sabi ko na sa'yo, Maria," bulong ng matanda sa hangin. "Walang pwedeng umagaw sa pwesto niya." Hindi na magsasampa ng kaso si Sir Benjamin. Iyon ang sinabi ng abogado na sumalubong kay Maria sa labas ng presinto. Malamig ang boses nito, parang nakikipag-usap sa isang kriminal na nakalusot lang dahil sa awa. "Pero may kondisyon," dagdag ng abogado, habang inaabot ang isang envelope na naglalaman ng huling sweldo ni Maria. "Huwag na huwag ka nang magpapakita sa pamilya Rosales at huwag ka nang tatapak sa Manila. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo." Kinuha ni Maria ang envelope. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi sa pagod. Walang tulog, walang ligo, at mugto ang mga mata, kakaiyak magdamag sa selda. "Sabihin niyo po kay Sir Benjamin." Nagsimula si Maria, pero naramdaman niya ang bara sa lalamunan niya. Ano pa ba ang sasabihin niya? Na mahal niya ito, na hindi siya magnanakaw. Paulit-ulit na niyang sinabi iyon kagabi habang hinihila siya ng mga pulis. Pero tinalikuran lang siya nito. Ang sakit ng pagtalikod na, iyon ay mas malalim pa sa hiya ng pagkakakulong. Umiling na lang si Maria. "Wala po. Salamat po." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Ang init ng aspalto ay tumatagos sa luma niyang sapatos, pero manhid na ang pakiramdam niya. Kailangan niyang dumaan sa mansyon para kunin ang natitira niyang gamit na hindi nasama sa bag na hinalughog ng mga pulis. At higit sa lahat, gusto niyang magpaalam sa mga bata, kahit sa huling pagkakataon. Pagdating sa tapat ng gate ng mansyon, hinarang siya ng guard. "Ma'am Maria, bawal na po kayong pumasok," utos ni Manang Remedios, sabi ng guard na halatang naaawa sa kanya. "Nasa labas na po ang mga gamit niyo."
Itinuro ng guard ang isang karton na kahon sa gilid ng gate. Nandoon ang ilang damit niya, ang toothbrush, at ang mga drawing na bigay ng mga bata. Basura, ganun lang ang turing sa mga gamit niya. Biglang may narinig siyang kalabog mula sa bintana sa itaas. Commander Maria! Napatingala si Maria. Sa bintana ng kwarto, nakadungaw si Lucas, ang kambal, at si Chloe. Umiiyak sila. Kinakalampag nila ang salamin. "Huwag kang aalis. Dito ka lang." Sigaw ni Chloe na mugtong-mugto ang mata. "Buksan niyo ang pinto. Palabasin niyo kami." Sigaw naman ni Lucas habang pilit na binubuksan ang bintana. Pero nakalak ito. Nadurog ang puso ni Maria. Gusto niyang tumakbo, akyatin ang gate, at yakapin ang mga sundalo niya. Gusto niyang sabihin na hindi kayo iniwan ng commander niyo, pinalayas siya. Pero lumabas si Manang Remedios sa main door, nakapamewang, nakangiti ng matagumpay. "Umalis ka na!" Sigaw ng matanda mula sa malayo. "Huwag mo nang guluhin ang mga bata. Masaya na sila bago ka dumating at mas magiging masaya sila ngayong wala ka na." Nakita ni Maria si Benjamin sa likod ni Manang. Nakatayo ito sa may pinto, nakasuot ng pambahay, hawak ang isang tasa ng kape. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa loob ng ilang segundo, umasa si Maria. Umasa siya, nalalabas si Benjamin, natatakbo ito palapit, na maniniwala ito sa kanya, tulad ng pagtatanggol nito sa kanya sa party. Pero umiwas ng tingin si Benjamin. Tumalikod ito at pumasok sa loob ng bahay. Isinara ang malaking pinto ng dahan-dahan. Click! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng pagputol sa huling sinulid na nag-uugnay sa kanila. Wala na. Tapos na. Pinulot ni Maria ang karton ng mga gamit niya. Pinilit niyang ngumiti habang kumakaway sa mga bata sa bintana. "Bye-bye," bulong niya, kahit hindi nila naririnig. "Maging mabait kayo." Tumalikod si Maria at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon dahil alam niyang sa oras na lumingon siya, baka hindi na siya makaalis. Sa terminal ng bus sa Cubao, maingay, magulo at amoy usok, kabaligtaran ng tahimik at mabangong mansyon ng mga Rosales. Umupo si Maria sa isang monoblock chair habang hinihintay ang biyahe papuntang probinsya. Wala siyang plano, wala siyang uuwian. Patay na ang mga magulang niya at wala na rin ang bahay nila. Binuksan niya ang kanyang bag para kunin ang wallet. May nalaglag na isang puting sobre. Napansin niya ang logo sa sobre. Department of Education. Matagal na itong nasa bag niya. Natanggap niya ito nung isang linggo pa, pero hindi niya binuksan dahil naging busy siya kay Chloe at sa mga bata. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo at binasa ang sulat. "Dear Miss Santos, we are pleased to inform you that your application for a teaching position at San Isidro Elementary School has been approved. You are expected to report." Napaluha si Maria. Ito yon. Ito ang pangarap niya. Teacher Maria. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Maynila, para mag-ipon pang requirements at pamasahe. Dati, tuwing iniisip niya ang momentong ito, akala niya tatalon siya sa tuwa. Akala niya ito ang magiging pinakamasayang araw ng buhay niya. Pero ngayon, habang hawak ang papel, wala siyang maramdaman kundi lungkot. Natupad ang pangarap niya, pero bakit parang may nawala sa kanya na mas mahalaga pa sa pangarap na yon? "Oh, biyaheng Bicol. Aalis na. Sakay na." Sigaw ng konduktor. Pinunasan ni Maria ang luha niya. Itinago niya ang sulat sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Tama na ang drama. Tama na ang pagiging yaya. Oras na para maging Teacher Maria. Oras na para kalimutan si Benjamin at ang sakit na ibinigay nito. Tumayo siya, bitbit ang karton at bag at sumakay sa bus. Habang umaandar ang bus palayo sa Maynila, ipinangako ni Maria sa sarili niya, "Hindi na ako babalik. At hinding-hindi ko nahahayaang tapakan ako ng mga taong tulad nila." Samantala sa mansyon, ang buong bahay ay nilamon ng katahimikan. Wala nang batang tumatawa.
Wala nang naglalaro. Ang 5 magkakapatid ay nakakulong sa kanilang playroom. Hindi sila kumakain, hindi sila lumalabas. Si Lucas, ang panganay, ay nakaupo sa sulok. Hawak niya ang remote control ng kanyang paboritong laruan. Isang malaking RC truck na may nakakabit na mumurahing action camera sa ibabaw. Ito ang spy truck na ginamit nila noong unang araw para i-monitor si Maria. Galit na galit si Lucas. Galit siya kay Manang Remedios. Galit siya sa daddy niya. At galit siya kay Maria dahil iniwan sila nito. Walang kwenta. Bulong ni Lucas sabay bato sa remote control. Tumama ang remote sa pader at bumukas ang maliit na screen ng controller. Nag-play ang huling video na na-record ng truck. Hindi sana papansinin ni Lucas, pero may narinig siyang pamilyar na boses sa video. Kailangan mawala ang babaeng yan. Napakunot ang noo ni Lucas. Kinuha niya ang controller at inilapit sa mukha niya. Ang video ay kuha kagabi. Ang truck ay naiwan pala sa ilalim ng sofa sa library noong naglalaro sila ng tagu-taguan. Sa video, makikita ang sapatos ng isang tao na naglalakad palapit sa altar. Itim na sapatos na balat. Sapatos ni Manang Remedios. Nakita ng kamera ang kamay ni Manang Remedios na inaabot ang gintong kwintas, ang locket ni Mami Clarissa. Pasensya ka na, Clarissa. Rinig na rinig ang bulong ni Manang sa video. Kailangan ko itong gamitin para iligtas si Benjamin sa hampas lupang yon. Kitang-kita sa video kung paano ibinulsa ni Manang ang kwintas at pagkatapos ay lumabas ng library, bit-bit ang isang lumang bag, ang bag ni Maria. Nanlaki ang mga mata ni Lucas, nanginginig ang kamay niya. Alam niya ang totoo. Nasa kanya ang ebidensya. Tumayo si Lucas. Ang lungkot sa mukha niya ay napalitan ng determinasyon. Lagot kayo. Bulong ng bata. Rest back na. Mabigat ang hangin sa loob ng library. Nakaupo si Benjamin sa kanyang swivel chair. Nakatitig sa gintong locket na nasa ibabaw ng mesa. Ang locket ni Clarissa. Dati, kapag tinitingnan niya ito, nakakaramdam siya ng lungkot at pangungulila. Pero ngayon, wala. Walang emosyon, walang ginhawa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakabinging katahimikan ng bahay. Wala nang tawanan. Wala nang kumakanta ng nursery rhymes na mali-mali ang lyrics. Wala lang ng amoy ng kare-kare. Parang bumalik siya sa dati. Parang naging yelo ulit ang paligid. At sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan niya kung bakit. Kinuha niya ang baso ng whiskey at ininom ito ng diretso. Gumuhit ang init sa lalamunan niya, pero hindi nito natunaw ang lamig sa dibdib niya. Bumukas ang pinto. Hindi na nag-abalang lumingon si Benjamin. Manang, sinabi kong ayoko ng hapunan. Iwan mo ako. Hindi ako si Manang. Natigilan si Benjamin. Boses yon ng anak niya. Pinihit niya ang upuan. Nakatayo sa may pinto si Lucas, ang panganay niya. Mugto ang mga mata ng bata. Pero ang ekspresyon nito ay seryoso, matigas at disappointed. Lucas, bati ni Benjamin. Anak, gabi na. Matulog ka na. Hindi gumalaw si Lucas. Hawak nito ang kanyang RC truck controller. Sabi mo, matalino ka. Sabi ni Lucas, walang galang sa tono, purong hinanakit lang. Sabi mo, CEO ka. Sabi mo, magaling kang kumilatis ng tao. Kumunot ang noo ni Benjamin. Lucas, huwag mo akong bastusin. Pero bakit ang tanga mo pagdating kay Maria? Tumayo si Benjamin, aakmang papagalitan ng anak. Pero naglakad si Lucas palapit sa mesa at ibinagsak ang controller sa harap niya. Panoorin mo, utos ng bata. Panoorin mo kung paano mo pinalayas ang kaisa-isang tao na nagmahal sa amin ng totoo. Tinitigan ni Benjamin ang maliit na screen ng controller. Pinindot ni Lucas ang play. Ang video ay malabo at medyo magalaw. Kuha mula sa mababang anggulo. Nasa ilalim ito ng sofa. Sa screen, nakita ni Benjamin ang pamilyar na sapatos ni Manang Remedios. Narinig niya ang boses nito. Pasensya ka na, Clarissa. Kailangan ko itong gamitin para iligtas si Benjamin
sa hampas lupang yon. Kitang-kita sa video ang pagkuha ni Manang sa locket. Kitang-kita ang pagngiti nito habang ibinubulsa ang kwintas. At kitang-kita ang paglabas nito, bit-bit ang bag ni Maria. Nanlamig ang buong katawan ni Benjamin. Parang binuhusan ng asido ang dibdib ni Benjamin. Napaupo siya pabalik sa upuan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Paulit-ulit na nag-play sa utak niya ang video. Ang locket, ang kamay ni Manang Remedios, ang ngiti ng matanda, at ang mukha ni Maria kanina. Ang mukha nito habang hinihila ng mga pulis, ang pagsusumamo sa mga mata nito. Sir, maniwala po kayo. Hindi siya naniwala. Mas pinili niyang paniwalaan ang kasinungalingan dahil mas madaling magalit kaysa magtiwala at masaktan ulit. Tumingala si Benjamin kay Lucas. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ng anak. Lucas, garalgal ang boses ni Benjamin. Anak, I'm sorry na. Huwag ka sa akin mag-sorry, putol ni Lucas. Kinuha ng bata ang controller at tumalikod. Ayusin mo to. Kung hindi, aalis na rin ako. Lumabas si Lucas ng library. Naiwan si Benjamin na nanginginig sa galit. Galit sa sarili. Galit sa mundo. Pero higit sa lahat, galit sa taong itinuring niyang pangalawang ina. Tumayo siya. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang CEO. Hindi siya ang Ice King. Siya ay isang lalaking niloko at ninakawan ng pagkakataong lumigaya. Naglakad siya palabas ng library. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Dumadagundong sa tahimik na hallway. Pumunta siya sa sala. Naroon si Manang Remedios. Nakaupo sa sofa kaharap si Doña Esmeralda. Masaya silang nagkakape. Mabuti naman at natauhan ka na, Benjamin, sabi ni Doña Esmeralda nang makita siyang papalapit. Ngayong wala na ang basurang yon. Maipapakilala na kita kay Tiffany ng maayos. Ang sabi niya sa akin, Blag. Hinampas ni Benjamin ang kanyang kamay sa center table. Tumalsik ang tasa ng kape. Nabasag ito sa sahig. Napahiyaw si Manang Remedios at Doña Esmeralda. Benjamin, ano ba ang problema mo? Sigaw ng kanyang ina. Humarap si Benjamin kay Manang Remedios. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Bakit Manang? Tanong ni Benjamin. Ang boses niya ay mahina pero nakakapangilabot. Bakit mo ginawa yon? Namutla si Manang Remedios. Aangalin hiho. Huwag mo akong tawaging hiho. Sigaw ni Benjamin. Inilabas niya ang tablet kung saan na-transfer ni Lucas ang video at inihagis ito sa sofa. Panoorin niyo ang kagaguhan niyo. Kinuha ni Doña Esmeralda ang tablet. Habang pinapanood niya ito, unti-unting nanlaki ang mga mata niya. Napatingin siya kay Manang Remedios. Remedios? Gulat na tanong ng Donya. Ninakaw mo ang locket ni Clarissa? Nagsimulang umiyak si Manang Remedios. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng desperasyon. Lumuhod siya at yumakap sa binti ni Benjamin. Ginawa ko lang yon para sa'yo, Benjamin, para iligtas ka. Humahagulgol na, sabi ng matanda. Ang babaeng yun. Lolokohin ka lang niya. Pera lang ang habol niya. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nakakaalam kung ano ang makakabuti sa'yo. Hinawakan ni Benjamin ang balikat ni Manang at tinanggal ang pagkakayakap nito. Hindi, mariing sabi ni Benjamin. Ang ginawa mo, pinatay mo ang kaisa-isang bahagi ng puso ko na nagsisimula palang mabuhay ulit. Tumingin si Benjamin sa mata ng matanda. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din, ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan. Benjamin, huwag. Saan ako pupunta? Wala akong pakialam. Bumaling si Benjamin sa kanyang ina. Si Doña Esmeralda ay nakaupo. Gulat pa rin. At ikaw, Mama, sabi ni Benjamin, kung gusto mo pang makita ang mga apo mo, huwag mo na akong pangungunahan sa buhay ko. Dahil sa susunod na makialam ka pa, pati ikaw, palalayasin ko. Hindi nakasagot si Doña Esmeralda. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito kadesidido
ang anak niya. Tumalikod si Benjamin at tumakbo palabas ng mansyon. "Sir, saan po kayo pupunta? Umuulan po." Tawag ng guard. Hindi sumagot si Benjamin. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito palabas ng gate. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Halos wala siyang makita sa daan. Pero hindi siya bumagal. Maria. Kailangan niyang maabutan si Maria. Ang utak niya ay nagpa-flash sa lahat ng nangyari. Ang ngiti ni Maria nung nilalaro ang mga bata. Ang paghawak nito sa kamay niya noong bagyo. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya sa garden. Puno ng tiwala. Puno ng pagmamahal. At siya, ano ang iginanti niya? Pinusasan niya ito. Ipinahiya. "Gago ka, Benjamin. Ang tanga-tanga mo." Sigaw niya sa sarili habang hinahampas ang manibela. Binilisan pa niya ang takbo. 100 kigsi, 120 ph. Nagring ang phone niya. Si Lucas. Sinagot niya ito via Bluetooth. "Dad, papunta na ako sa terminal, Lucas. Ibabalik ko siya. Pangako, ibabalik ko siya." "Bilisan mo, Dad. Please." Pinatay ni Benjamin ang tawag. Malapit na siya sa Cubao. Nakikita na niya ang mga ilaw ng terminal. Pumasok siya sa parking lot ng mabilis, muntik nang sumabit sa poste. Hindi na niya inayos ang park. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo sa gitna ng ulan. Basa na ang suot niyang damit. Ang sapatos niya ay putik-putik. Mukha siyang baliw na tumatakbo sa gitna ng mga pasahero. "Maria Santos, Maria!" Sigaw niya. Tinitingnan siya ng mga tao. Wala siyang pakialam. Lumapit siya sa dispatcher. "Manong, yung bus papuntang Bicol. Nakaalis na ba?" Tiningnan siya ng dispatcher mula ulo hanggang paa. "Bicol? Sir, 3 ang biyahe pa Bicol. Alin doon?" Yung kanina lang. Yung bago mag-alas 8. "Ah," kamot-ulong sagot ng dispatcher. Tumingin ito sa orasan sa dingding. "Sir, 8:15 na po. Nakaalis na po yon kanina pang 8 sharp." Nanlaki ang mga mata ni Benjamin. "Nakaalis na?" "Opo. Nasa highway na siguro yon ngayon." Parang gumuho ang mundo ni Benjamin. Napahawak siya sa railings. Hingal na hingal. Ang ulan ay tumutulo mula sa buhok niya papunta sa mata niya. Humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Wala na. Nakaalis na si Maria. At sa lawak ng Pilipinas, sa dami ng probinsya sa Bicol, paano niya ito mahahanap? Hindi niya alam ang exact address nito. Ang alam lang niya ay probinsya. Napaupo si Benjamin sa basang semento ng terminal. Sa paligid niya, ang ingay ng mga bus, ang sigaw ng mga barker, at ang patak ng ulan ay nagsama-sama sa isang malungkot na symphony. "Maria," bulong niya, "patawarin mo ako." Pero ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng bus na papaalis, dala ang huling pag-asa ng kanyang puso. Ilang oras ang biyahe mula Maynila hanggang sa liblib na baryo ng San Isidro. Maalikabok ang daan, lubak-lubak at walang signal ang cellphone. Bumaba si Benjamin sa kanyang sasakyan. Ang suot niyang mamahaling sapatos ay agad na napuno ng putik. Tumingin siya sa paligid. Ito na yon. Sa harap niya ay isang maliit na paaralan. Luma na ang pintura ng gate. Ang bubong ng ilang classroom ay kinakalawang na. Walang aircon, walang maayos na playground, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Rosales. Pero may naririnig siyang musika. Kung ang ulan ay titigil na at ang ulap ay maglalaho. Mga boses ng bata, kumakanta. Dahan-dahang naglakad si Benjamin palapit sa isang classroom na bukas ang pinto at bintana. Sumilip siya. Sa loob, nakita niya si Maria. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng teacher, walang kolorete sa mukha, nakapusod lang ang buhok, at may hawak na chalk. Pawis na pawis ito dahil sa init ng panahon. Pero nakangiti. Isang ngiting abot tenga. Isang ngiting hindi nakita ni Benjamin noong nasa mansyon nito. "Very good, class," masiglang sabi ni Maria.
Bukas, itutuloy natin ang kwento ng alamat ng pinya. Huwag kalimutang tulungan si nanay at tatay sa gawaing bahay, ha? Opo, Ma'am Maria. Sabay-sabay na sagot ng mga estudyante. Nakatayo lang si Benjamin sa labas. Nakakubli sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Pinanood niya kung paano yakapin ng mga bata si Maria bago umuwi. Pinanood niya kung paano ito tumawa, kung paano kumislap ang mga mata nito. Ito ang pangarap ni Maria. Ito ang buhay na gusto nito. Simple, pero puno ng kabuluhan. Nakaramdam si Benjamin ng hiya. Nakita niya kung paano kinamayan ni Maria ang bawat batang lumalabas. May inaayos pa siyang kwelyo ng isa. May pinupunasan siyang pawis ng isa. Siya ang nanay, tatay, at guro ng mga ito. Dito, si Maria ay reyna. Hindi siya katulong na pinagbibintangan. Hindi siya hamak na yaya. Masaya na siya, bulong ni Benjamin sa sarili. Ang bawat salita ay parang tinik sa lalamunan niya. Kung kukunin niya si Maria, ano ang ibibigay niya? Isang bahay na puno ng masasamang alaala. Isang ina na mapanghusga. Isang mundo kung saan lagi siyang mamaliitin. Napayuko si Benjamin. Ang higpit ng hawak niya sa bulaklak na binili niya sa bayan ay lumuwag. Wala akong karapatang sirain ang nangiti niya. Isip ni Benjamin. Dahan-dahan, tumalikod siya. Mabigat ang bawat hakbang pabalik sa sasakyan. Ang puso niya ay gustong sumigaw. Gustong tumakbo palapit kay Maria. Pero ang utak niya ang pumipigil. Kung mahal mo siya, hahayaan mo siya. Pinihit niya ang pinto ng sasakyan. Creak. Ang lumang gate ng school ay tumunog ng malakas nang masagi niya ito. Napahinto si Maria sa pagpupunas ng blackboard. Lumingon siya sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng papalubog na araw, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Nakatalikod, pero kilalang-kilala niya ang tindig na yon. Ang mga balikat na laging pasan ang daigdig. Benjamin, bulong ni Maria. Hindi siya makapaniwala. Akala niya imahinasyon lang niya ito. Pero lumingon ang lalaki. Nagkatitigan sila. Ang mundo ay huminto. Walang huni ng ibon. Walang ingay ng hangin. Silang dalawa lang. Si Benjamin, na putik-putik ang sapatos at gusot ang damit. At si Maria, na puno ng tiyok ang kamay. Humakbang si Benjamin palapit, pero huminto siya sa may gate. Hindi siya pumasok. Respeto? Alam niyang teritoryo ito ni Maria. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Maria. Ang boses niya ay nanginginig, halong gulat at sakit. Hinanap kita, sagot ni Benjamin. Ang boses niya ay basag. Lucas, nalaman ni Lucas ang totoo. Nakita namin ang video. Alam ko na, Maria. Alam ko na hindi ikaw. Napangiti ng mapakla si Maria. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Ngayon mo lang nalaman? Noong nagmamakaawa ako sa'yo, noong hinihila ako ng mga pulis, nasaan ka? I know. Lumuhod si Benjamin sa lupa, sa gitna ng alikabok at tuyong dahon. Gago ako. Tanga ako. Duwag ako. Nabigla si Maria, ang dakilang Benjamin Rosales, nakaluhod sa harap ng isang probinsyana. Nasaktan kita, patuloy ni Benjamin, nakatingin sa lupa. At habang buhay kong pagsisisihan yon, kaya aalis na ako. Gusto ko lang makita kung okay ka. At nakita ko, masaya ka na. Tumayo si Benjamin at tumalikod ulit. Sorry sa abala, Ma'am Maria. Akmang bubuksan na niya ang pinto ng kotse nang marinig niya ang hikbi ni Maria. Bakit ka nandito kung aalis ka rin lang? Sigaw ni Maria. Napahinto si Benjamin. Tumakbo ka mula Maynila. Nagpunta ka sa dulo ng mundo. Tapos tatalikod ka lang? Ganyan ka ba talaga, Benjamin? Lagi ka na lang bang susuko kapag mahirap na? Humarap si Benjamin. Tumakbo siya pabalik sa gate. Binuksan ito at pumasok sa school grounds. Nilapitan niya si Maria hanggang sa magkaharap na sila. Hindi ako sumusuko, sigaw ni Benjamin. Ang mga mata ay puno ng emosyon. Natatakot ako. Natatakot ako na baka kapag pinilit kitang sumama sa akin, mawala ang ngiti mo. Tingnan mo to, Maria.
Itinuro ni Benjamin ang paaralan. Ito ang pangarap mo. Ito ang mundo mo. At ako ang sisira nito kapag dinala kita sa Maynila. Ayokong maging makasarili. Pero paano kung gusto kong maging makasarili ka? Ganting sigaw ni Maria habang umiiyak. Paano kung hinihintay lang kitang ipaglaban ako? Natigilan si Benjamin. Hinawakan niya ang mga kamay ni Maria. Ang mga kamay na puno ng chalk. Dinala niya ang mga ito sa kanyang dibdib. Maria, mahal kita. Mahal na mahal kita. Napasinghap si Maria. Ito ang unang beses na sinabi niya ito ng malakas. Pero ayokong pumili ka, sabi ni Benjamin. Mas mahinahon na ngayon. Tinitigan niya si Maria sa mata. Ayokong pumili ka sa pagitan ng pangarap mo at sa akin dahil hindi ko kayang nakawin ang pagiging teacher mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Maria. Bumuntong hininga si Benjamin. Inilabas niya ang isang plano, hindi singsing, kundi isang ideya. Umuwi ka na sa amin. Pakasalan mo ako. Maging ina ka ng mga anak ko. Hinaplos niya ang pisngi ni Maria. At bilang regalo ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo ang lupa sa likod ng mansyon. Magpatayo tayo ng school, Maria. Isang malaking school para sa mga batang katulad nila. Itinuro ni Benjamin ang mga bata sa baryo na nakasilip na sa bakod. Dalhin natin ang San Isidro sa Maynila. Hindi mo kailangang iwan ang pagtuturo. Ipagpatuloy mo ang pangarap mo, pero gawin nating magkasama. Ikaw ang magiging teacher at ako ang magiging tagalinis ng blackboard mo kung kailangan. Natawa si Maria sa gitna ng yak niya. Tagalinis. Kahit ano, ngiti ni Benjamin. Kahit driver, kahit janitor, basta kasama kita. Lumuhod ulit si Benjamin. Sa pagkakataong ito, may dinukot siya sa bulsa. Hindi ang locket ni Clarissa, kundi isang simpleng singsing na binili niya sa bayan kanina. Hindi diamante, kundi pilak. Simple, totoo. Maria Santos, commander ng mga anak ko at reyna ng puso ko. Will you come home? Tumahimik ang paligid. Tumingin si Maria sa lumang classroom sa likod niya. Dito siya lumaki. Dito ang comfort zone niya. Tumingin siya kay Benjamin, ang lalaking wawasak sa kanya pero siya ring bubuo sa kanya. Ang lalaking nag-aalok ng isang kinabukasan na mas malaki pa sa pangarap niya. Ang hangin ay umihip, tinatangay ang mga tuyong dahon sa paanan nila. Huminga ng malalim si Maria. Tumingin siya sa mata ni Benjamin. Binuka niya ang kanyang bibig para sumagot. 3 taon. 3 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa San Isidro kung saan pinili ni Maria na sumagot ng oo sa gitna ng alikabok at tuyong dahon. Ngayon, nakatayo si Maria sa harap ng isang bagong gate. Hindi ito ang gate ng lumang paaralan sa probinsya at hindi rin ito ang malamig na bakal na gate ng mansyon ng mga Rosales noon. Ito ay isang gate na gawa sa kahoy, pininturahan ng makukulay na bulaklak at paru-paro. Sa itaas nito, nakasabit ang isang malaking arko na gawa sa kawayan. Hardin ng Pag-asa Integrated School. Huminga ng malalim si Maria. Naamoy niya ang pinaghalong amoy ng bagong tabas na damo at mga lobo. Mami! Mami! Yung ribbon, tabingi! Napalingon si Maria. Tumatakbo palapit sa kanya si Chloe. Malaki na ito ngayon, 7 taon na. At masiglang masigla. Wala na ang mga pantal ng allergy. Wala na ang takot sa mukha. Nakasuot ito ng Junior Volunteer ID. Sa likod ni Chloe, naglalakad ang kambal na sina Sam at Sofia, bit-bit ang mga basket ng souvenir. Si Lucas naman, na binatilyo na at mas matangkad na halos kay Maria, ay abala sa pag-aayos ng sound system kasama ang ilang teachers. Napangiti si Maria. Ang kanyang mga sundalo ay lumaki na at hindi na sila nakikipaggiyera sa mga yaya. Nakikipagtulungan na sila sa pagbuo ng pangarap. Ayos na ba? Tanong ni Maria habang inaayos ang ribbon sa poste. Perfect! Sigaw ni Chloe
sabay yakap sa bewang ni Maria. Biglang tumunog ang mikropono. Ehem, nasa entablado si Benjamin. Hindi siya nakasuot ng stiff na business suit. Naka-polo shirt lang ito na kulay asul, ang school color nila. Maaliwalas ang mukha niya. Wala na ang Ice King. Ang nasa harap ng mga tao ngayon ay isang amang proud na proud sa kanyang pamilya. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ni Benjamin. Ang boses niya ay mainit at puno ng galak. Welcome sa grand opening ng Hardin ng Pag-asa. Dati, ang lupang tinatayuan niyo ngayon ay damuhan lang sa likod ng bahay namin. Tahimik, walang silbi. Tumingin si Benjamin kay Maria. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng maraming tao, mga magulang, mga scholar galing sa mahihirap na komunidad at mga dating kasamahan ni Maria sa probinsya. Pero may dumating na isang tao, pagpapatuloy ni Benjamin. Tinuruan niya kaming makita na ang damuhan ay pwedeng maging hardin, na ang gulo ay pwedeng maging musika, at ang mga pusong basag ay pwedeng mabuo ulit. Nagpalakpakan ang mga tao. Naramdaman ni Maria ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Kaya ngayon, sabi ni Benjamin, gusto kong tawagin ang dalawang pinaka-importanteng babae sa buhay ko para sa ribbon cutting. Ang aking asawa, si Maria, at ang aking ina, si Doña Esmeralda. Nanahimik sandali ang paligid. Mula sa gilid ng stage, lumabas si Doña Esmeralda. Ibang-iba na ang hitsura nito. Wala na ang matapobreng tingin. Wala na ang sobrang daming alahas na parang armor. Simple lang ang suot nito at may bit-bit pa siyang gunting. Noong una, maraming nagduda kung magkakasundo sila. Matapos palayasin si Manang Remedios, na ngayon nasa probinsya na at hindi na muling nagpakita, si Esmeralda ay naiwan mag-isa sa kanyang pride. Pero ang pagmamahal ng mga apo at ang walang sawang pasensya ni Maria ang unti-unting nagpalambot sa bato niyang puso. Umakyat si Maria sa stage. Sinalubong siya ni Esmeralda. Kinabahan ng kaunti si Maria. Mama, bati niya. Ngumiti si Esmeralda. Isang totoong nangiti. Inabot nito ang gunting kay Maria. Sabay tayo, anak, sabi ni Esmeralda. Anak? Isang simpleng salita. Pero para kay Maria, ito ang pinakamagandang pakinggan. Wala nang katulong, wala nang yaya, wala nang hampas lupa. Anak na lang, sabay nilang ginupit ang pulang ribbon. Snip! Nagliparan ng mga confetti. Nagpalakpakan ng lahat. Tumugtog ang banda na binuo ni Lucas at ng mga kaibigan niya. Opisyal ng bukas ang paaralan. Ang dating mansyon na simbolo ng lamig at kalungkutan ay naging sentro ng pag-asa para sa daan-daang bata na nangangarap makapag-aral. Hapon na. Tapos na ang programa. Ang mga bisita ay umuwi na. Ang mga bata ay pagod na at natutulog na sa loob ng mansyon. Naglalakad si Maria at Benjamin sa hardin. Umupo sila sa paborito nilang bench sa ilalim ng puno ng mangga. Ang lugar kung saan sila muntik nang maghalikan noon na naudlot dahil sa alarm ng gamot. Isinandal ni Maria ang ulo niya sa balikat ni Benjamin. Pagod ka ba, Mrs. Rosales? Tanong ni Benjamin, hinahalikan ang tuktok ng ulo niya. Medyo, sagot ni Maria, pero nakapikit at nakangiti. Pero masaya, sobrang saya. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Maria. Ang kamay na dati ay puro kalyo sa paglalaba at paglilinis, ngayon ay may suot na simpleng wedding ring. Alam mo ba, simula ni Benjamin, dati, ang gusto ko lang ay isang yaya na magpapatigil sa iyak ng mga bata. Yung maglilinis ng kalat, yung magayos ng gulo. Tumingin si Benjamin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal na mas malalim pa sa dagat. Hindi ko alam na ang lilinisin mo pala ay hindi lang ang bahay, kundi pati ang buhay ko. Natawa si Maria ng mahina. Ikaw talaga, ang drama mo, Mr. CEO. Totoo yon, seryosong sabi ni Benjamin. You fixed us, Maria. You healed us.
Umiling si Maria. Hinawakan niya ang pisngi ni Benjamin. Hindi ko kayo inayos, Benjamin. Tinulungan ko lang kayong pulutin ang mga piraso. Kayo mismo ang bumuo sa sarili nyo. Kasi yun naman ang pamilya, di ba? Kahit anong mangyari, kahit gaano kabasag, basta sama-sama, mabubuo ulit. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Maria na nasa pisngi niya at hinalikan ang palad nito. Mahal na mahal kita, Teacher Maria. Mahal na mahal din kita, my favorite student. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Benjamin. Sa pagkakataong ito, walang alarm na tumunog, walang manang remedyos na sumigaw, walang batang ng gulo. Sa ilalim ng paglubog ng araw, sa gitna ng hardin ng pag-asa, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng kapayapaan, at ng pangako ng walang hanggang bukas. Ang kwento ng huling yaya ay tapos na. Dahil si Maria ay hindi na yaya. Siya na ang ilaw, siya na ang tahanan. At sa wakas, nakauwi na siya.